Alright, so ayan po, sisimulan natin ang first episode natin for 2026 ng Kapihan sa Legazpi. Alright, Kapihan sa PDP. Naalala niyo ba yung Kapihan sa Legazpi na ginagawa dati ni Tatay Digong? Tama, in Davao. Taga Davao kasi ako, so yun yung na-connect ko ngayon. So anyway, ladies and gentlemen, kanina in-introduce na sa atin kung sino yung magiging members ng panelists natin this morning. And the reason is because gusto natin himay-himayin kung ano ang laman ng Pahayag 2025. Because we've only seen yung isang aspect o yung isang result man, which was about the cabinet, but there's so much there. In fact, ni-review ko kasi pinadala na ako ng copy ng buong resulta ng Pahayag 2025, and there's so much na dapat nating talakayin doon. But also, we believe that surveys are very, very important because they are like early warning signs para sa atin. But I also believe na parang we're also entering the second phase, aside from the survey, which is the conscience phase, where we get to hear people, mga insiders, mga nasa loob, na nagsasabi ng totoo at anong talagang nangyayari. Okay? So they give a face to dun sa mga numero na nakikita natin sa mga surveys. So ayan. So kaya nandito po ngayon, kasama natin yung mga very credible people na pwedeng magsabi sa atin kung nasaan tayo in terms of yung political landscape natin ngayon, paano na ba yung standing ng presidente natin, ano talaga ang nangyayari, ano yung mga realities doon sa loob. So, and that's gonna be the discussion this morning. So I'm sure you guys are excited as much as I am also excited kasi kasama natin ngayon yung mga experts. So, Mama Lu, doon po sa Pahayag, sorry po kayo kaagad yung sa Pahayag 2025, alright? Can you please tell us about paano po yung konting background sa yung methodology na ginagawa yung survey para maintindihan ng mga tao natin? Oo, salamat Rob. Yung sa methodology, siguro kailangan kong i-emphasize dito sa several things. One, pag compared kami sa ibang survey firms, ang aming respondents, registered voters. Dun sa dalawa, likely voters. So, may filter question kami doon at tinatanong namin, nakaboto ka ba ng 2016, 2019, 2022, 2025? So, pag hindi, at na-miss na dalawa, hindi namin kinukuha yon. When I say hindi namin kinukuha, yung market panel. So, the second difference is, hindi kami face-to-face, may market panel kami na yun ay nasa Singapore. Ang pangalan niya Pure Spectrum. It's a US firm located in the region, based in Singapore. Pure Spectrum maintains at any given time 200,000 registered voters. So paano namin ginagawa yon? We come up with the demographics. Ito yung gusto namin in terms of age, ito yung gusto namin in terms of social economic status, ito yung gusto namin in terms of profession, yung gender, at parity naman yun Kasi pag titingnan mo sa Philippine Statistical Authority, 49-51 ang gender. So walang pagkakaiba. So yun nilalagay namin. Siguro the other stark difference is since panel, may computer ka. So hindi yan yung kumakatok sa pintuan, tatanungin. Sa amin, may 200,000 registered voters, binobola yun. Tapos ang sasabihin namin, kailangan lang namin 1,500 respondents. So yung 1,500 respondents, galing doon sa 200,000 voters na minemaintain ng Pure Spectrum. From there, papadala ng email para pumunta doon sa portal na nandun yung questionnaire. Tapos doon nila sasagutin. So the other difference is, yung traditional survey takes 1.5 months, we take 11 days. At kaya namin nagustuhan yung market panel kasi mabilis. Hindi yung nagre-react ka sa dated result, Yung sinasabi na nag-react ka ngayon sa isang survey na October pa. Diba? Maraming gano'n naglalabas piece by piece, tapos hindi na ngayon relevant yung result, pero ngayon lang linabas. So, kaya nga ang parating nagtatanong, bakit
magkakaiba kayo ng result dahil dun sa methodology. Magkakaiba kami. So from pag natapos mo sagutin yung questionnaire, doon napupuno yung 1,500. The other difference is by geographical location. Doon sa iba, 3 lang, Luzon, Visayas, Mindanao, or at most 4. Kami, 5. North Luzon, NCR, South Luzon, Visayas, Mindanao. Bakit isineparate namin yung South Luzon? Kasi critical yung Bicol. Ang Bicol has never been represented. Pag sinabi mo sa South Luzon, Calabarzon usually yung kinukunan. And then, nag-i-introduce kami ng mga metrics na never ginamit before. As in, emotional quotient. Hindi na IQ ang labanan ng leader, bagkus more of EQ. How do you relate with your voters? Nag-introduce kami nung sino ang napupusuan versus sino ang iboboto mo. Naniniwala kami, may bumabatikos pag daw hindi kami naglalabas ng presidential forecast. Kasi wala pa hong nag-file ng COC. So lahat itong mga presidential horse races, parang mind conditioning. Kasi kung mahina yung isa, hindi mo na isasama. Kami, magkakaroon kami ng presidential at vice presidential forecast around the announcement, which is like December 2026. And then, yung recent ROB, nag-introduce kami ng generational. Nag-introduce kami ng boomers, ng X, ng millennials, ng Gen Z. Kasi gusto namin makita ano ang impact by generation. So marami kaming ini-introduce dahil yon ay lessons learned from some of the national campaigns I handled na parati sinasabi ng kliyente, bakit ganito? Where is the beef? Paano nagre-react tayo 1.5 months delayed? So, yun yung mga reforms na inumpisahan namin sa pahayag. Siguro ang pinaka-major difference, yung pahayag is our corporate social responsibility, which means kami ang gumagastos. Madalas tanong yan sa survey firm, sino gumagastos. Kami po ang gumagastos ng quarterly namin. At binibigay namin yun hindi strip piece, kundi buo. So yung public deck, kung mahilig kayo sa numero, mahilig kayo, political junkie kayo, you can readily download the whole, kuminsan 100 plus slides eh. Dina-download namin yun at pinababayaan namin yung taong bayan na mag-analyze ng kanilang sa tingin nila dun sa numero. So, paminsan-minsan may kinokorek kami, pero parati kong sinasabi dun sa team, analysis nila yan. For so long as we correct what is in our data and they analyze it differently, kanila yun. So yun, bro. Alright, so siguro, yeah, it's good that you said na parang may mali doon na dapat i-correct din because a lot of people thought na yung net rating na 27. Aside yung undecided, no? May nakitahan akong interpretasyon na isang magaling rin na sa numero, sinabi niya doon na kaya ko ginawang negative ito kasi gusto kong i-compare. Pero it doesn't mean sineset aside ko yung undecided. Doon sa sinabi ni Rob, yun yung rating ng cabinet. So meron kaming anong approval, trust ng presidente, vice presidente, yung 5 na president, vice president, senate president, speaker, chief justice. Vis-a-vis, ano ang approval ng kabinete. Yun yung negative 27, galing yon sa ang disapproval ay 51%. Sa akin, mas telling yung 51% kasi ibig sabihin, majority disapprove sa trabaho ng kabinete. And that is being pulled again by the trust. So yung aming quarter 4 na survey is all about the historical erosion of the trust of the president. So, and we term it as a crisis of trust. Yung pagtitiwala. Kasi sa politika ho, pag walang tiwala, mahirap mong i-convert sa approval o pagboto mo sa tao. So,
ang pinaka-importante is really trust. Alright, so to be specific po, yung approval from the BIAC 2025, ang disapproval ng presidente ay nasa 55%. And yung trust niya na low or no trust is nasa 62%. So that's very significant. So question ko lang po, is ano po ang implications nito dun sa leadership ng presidente natin? Especially in a situation na kung nasaan tayo ngayon. Well, alam mo Rob, napakahirap kung ganun yung numero mo. Kasi you're on your third term, which is the midterm. At usually, pag midterm, meron ka na dyan mga legacy na ina-announce, nagawa ko na ito. Itong administrasyon na ito, walang maituro na legacy. Whether in terms of projects, in terms of programs, or even in terms of plans. So kung ganun yun, coming from a 2025 election na hindi rin sila nakakonvert na maayos, that would mean that his base is being eroded, and I specifically refer to you dun sa pro-administration, anti-administration. Pag nakita mo yung graph na yun, talagang pababa. Yes. No? Kung ang iyong tiwala ay nawawala at na-erode, paano ka makakapagtrabaho, paano ang governance mo kung wala kang pinangkukunan ng lakas dahil naniniwala ang taong bayan. So yun yung critical doon. Na pag kinorelate mo dun sa result tungkol sa flood control projects, hindi natutuwa ang taong bayan dun sa paghahanda ng flood control projects. Tinest pa nga namin dyan na kung hindi ka naniniwala, hindi mo na ba susuportahan o gusto mo bang makulong sila? So meron dyan yung combination na si Presidente at si Speaker. May mga ganun kami. So napakayaman ho nung, kung mahilig kayo sa numero, napakayaman ho nung quarter 4. Kasi yun yung talagang year end. At doon namin nakita yung trend na yung personal, very hopeful sila sa household level. Pero in terms of country, usually ho, ang Pilipino, very positive yan, lalo na sa simula na. Pag tinanong mo sila ng last quarter, sasabihin, sana magkakaroon ng maayos na Pilipinas sa susunod na taon, maayos ang ekonomiya, walang problema. Pero pag tinignan mo ngayon, talaga na erosion. Hindi sila hopeful. Pero sa personal level, hopeful sila. Kasi may control sila sa personal level eh. Pero yung dun sa countrywide, yun may problema sila. And that reflects on the governance of this administration. Mas matindi yun, di ba? Kasi ibig sabihin yung mga tao, kaya pa nila. Oo, kakayanin nila. Kakayanin pa nila. Kaya lang, wala na silang belief. Yes. In a sense din sa governance na meron tayo. And significantly, pinapakita po ng result ng survey na ang Pilipinas, hindi na siya split country na parang 50-50. In fact, nandun yung pro-admin nasa 13% na lang. Tapos most people naging anti-admin na at 56%. That's very significant. Yung neutral at 31%. So pag tinatrack namin, bakit namin yung tinatanong? Kasi yung pro-admin dati, pagka panalo, syempre malaki. Yun yung baluarte. Pero makikita mo on a year-to-year basis, nawawala, lumilipat ng undecided, o yung iba, tumatalong ka agad sa opposition. Yun nga lang, ang problema kasi hindi klarado sino ba opposition. Oo. Sinasabi din nila, di ba, na parang tumaas daw yung tiwala ng tao bumaba yung tiwala ng tao sa Pangulo kasi inilabas niya yung corruption, right? Pero actually it doesn't make sense, right? Kasi kung titingnan mo rin based on the survey, ang mga tao sinasabi nila na dapat ang pinakamalaking issue, most important issue that the president should be focusing on is the current state of corruption and relationship to public trust. And public trust, based on the survey, is saying na mababa yung trust. In fact, bumabagsak. In other words, hindi kontento yung mga tao sa talagang nangyayari. At ito pa, I think it's very significant as well. Ang sinasabi ng survey na si PBBM daw, ang presidente natin, is involved. 48% of the respondents are saying involved siya. Alright?
48%. Tapos, Martin Romualdez, involved or benefited at 78%. Of course, Saldico, alam na natin yan. And then Sandro Marcos also came out, no? Apart dun sa 4 na mga involved doon na pinaniniwalaan ng mga tao. Ano masasabi niyo doon? Alam mo, yun yung sinasabi, di ba, ang dami natin nakikitang link analysis na yung mastermind hindi pinapakita, usually may question mark. Pero alam na ho ng taong bayan kung sino yung mastermind. Inihintay lamang nung taong bayan, yung leader magsabi, alam mo, nagkamali ako, pinirmahan ko yung budget. Alam mo, nagkamali ako, discretionary ko yan. Alam mo, nagkamali ako for later release, inaprubahan ko. At kung titignan niyo yung sinabi ni Congressman Toby Chanco, naalala niyo yung sinabi na, ilang bang bahay ang gusto mo? Ilang bang kabyar ang gusto mo bang kainin? Ilang bang sasakyan? It was the President asking those questions to the Speaker. Oh, ngayon, ibabalik ko naman doon sa, nag-release ka ng 12 kontratista. Yun ay part ng diversion. Kasi kinontrol nila yung development ng narrative na yon. Dito lang tayo sa 12 kontratista. Hello, bakit yung 12 kontratista? At pag tinignan mo ulit, dito lang tayo sa Bulacan. Kaya hindi ko maintindihan bakit Bulacan ang ginawa niyong example. Bakit probinsya ko, Oriental Mindoro, ginawa niyong example? Walang kaso. Di ba? Walang kaso yung mga politiko doon. Ang mga district engineers lang ang naipit. Ang tanong ko, ba't hindi sinama ang Ilocos Norte? Kaya tinatanong ko yan sa BFF ko. Kayo rin sabi na hindi, siya ang nagdala ng anti-corruption, siya ang nakipaglaban, siya lamang ang presidente. Hindi ba dapat kung ikaw ang presidente, unang mong titingnan sa distrito mo? Sino ang hindi nila sinasabi, most of those projects are in Ilocos Norte. Done by a mayor, he supported in 2025. Kalaban sa pinsan niyang si Michael Kion. Tapos pag kinumpare nyo, nag-donate rin pala yun. Oo, ganun din yung sitwasyon ni Senator Escudero. So kung may nag-donate, at lahat naman ho ng kontratista, nag-donate yan sa mga kandidato. Yun ho yung realidad ng politika natin. So kung ikaw ipipick mo lang ito, at ito excuse, hindi ba may pinapaboran ka? So kung titingnan nyo ho yung mahiya naman kayo campaign, nung ginawa yung mahiya naman kayo campaign, it was to deflect, ialis ang ilaw sa presidente at ituon sa iba. Kaya nga yung mga politiko nagbubulong-bulungan hanggang saan ba tayo, baka umabot sa atin, no? Kaya ako, doon na lang sa probinsya namin, hindi ho ba yung napunta kay Arnan Panaligan ay isang parking na hindi niya alam, pero ginawa ng district engineer? Bakit ho? Saan mo natin nakuha yung informasyon na yun? Si Congressman Toby Chanco nagsabi, parking Sagasa. Galing sa kanila yon. Ako yung nagtrabaho sa Kongreso, ngayon ko lang naririnig yan ng parking at Sagasa. Parking, walang pakialam ang congressman, nakapark lang doon, kikita ka ng 3%. Sagasa, sasagasaan ka doon para kung anong project na gusto. So hindi ho totoo yung mga sinasabi na si Presidente nga ang nag-umpisa nito eh. So ang tanong ko, kung si Presidente nag-umpisa, hindi ba si Presidente rin ang pumirma ng budget? Hindi ba sa implementation ang Presidente ang nag-direct sa DBM? Ilabas nyo na yung Notice of Cash Allocation. Ilabas nyo na yung SARO. Diba? May karakter doon sa Blue Ribbon na sinabi nakakuha ng 100 million I think or larger. Pumunta lamang sa kalihim ng DBM. Na-issuehan ka agad ng Notice of Cash Allocation. Ang tagal ho noon bago lumabas ang Notice of Cash Allocation. So, ako, ang sinasabi ko lang, doon sa tanong ni Rob, ang taong bayan ho hindi tanga. Para ka kumuha ng rating na gano'n, 48% kasama ang Presidente, 78% si Speaker Martin. Ano ang nagsasabi nun? Alam ng taong bayan kung sino yung mastermind. Kaso, karamihan ng gumagawa ng link analysis natatakot ilagay din yung picture. Kasi baka mamaya sedition, no?
inciting to sedition. So yung mga ganun, wala ka naman sinabi, linagay mo lang yung mukha. Kaya sabi nung iba, hindi lagyan na lang natin ng question mark. Forever hindi natin malalaman yon. Pero alam natin yung budget. Kaya nga itong GAA 2026, mahirap yan i-roll out dahil ingat na ingat sila. Malinis sa papel, pero sa implementation magkakaroon ng problema. Bakit ho? Napakataas ho ng MAIC, napakataas ng AIX. Okay? Kung tapos, abay nakita ho nyo ang DepEd, 1.7 trillion. Anong ibig sabihin yan? Ang school building na kay Secretary Angara. 22 lang ang napagawa mong school building sa isang taon. Paano mo mapupunan yung 170,000 gap? So marami yung tayong kailangang bantayan, lalo na dito sa 2026 kasi i-implement. Ako lang, Rob, ang parati kong call sa Supreme Court, desisyonan nyo na ho yung 2025. Sabihin nyo ng unconstitutional. Kasi ang dami ng evidence na unconstitutional, hindi ko maintindihan ba't ang Supreme Court ayaw gumalaw dun sa usapan na yun. Kasi yun, accountability issue rin yun. Hindi naman nawawala 1.7 trillion for the past 3 years. 1.7 trillion. Imagine mo niyo kung gaano kalaking perang nawala. Grabe. How do you feel about it as an ordinary citizen, Ma'am Penny? Nakakatawa. Hindi na ako nalulungkot eh. Sanay na ng Pilipino malungkot eh. Dahil talaga yung alam niyo yung salitang kalye. Ako batang Santa Cruz eh, Maynila. Laging sinasabi, ang Pilipino, pinangangakuan. Eh ito, mga spoiled brat to, gusto niyo pa matupad. Di po ba? Kaya nga ang nakakatawang senaryo sa ating mga Pilipino, mas nauunan nating malaman, tayo mga simpleng mamamayan, ang katotohanan hanggang nagbubulag-bulagan pa yung mga ilan-ilan. At ito pa, kayo na rin nagsabi, di ba, Prof? Alam naman nila kung sino identified, pero walang pangalan. Parang blind item. Pero itong mga marites na nasa harapan natin, alam nila kung sino. Alam niyo ba? Yun nga po ang nakalulungkot na part, pero hindi na tayo malulungkot. Kasi masama eh. Lagi tayong malungkot. Di ba? So this time, kailangan manawagan tayo sa mga matatalinong taong nakasipir pa rin ang bibig. Bakit? Tumatagal yung sinasabi nilang proseso. Yung prosesong yan, walang patutunguhan yan hanggat nagbubulag-bulagan ang maalam. At nagiging bingi yung mga nakikinig na mas maalam. Di ba? Anong saysay ng iyong talino? Pwede natin yan itago. Pero hanggang kailan pag wala na ang Pilipinas sa mapa? Lugmok na po ang ating bayan. Kaya nga, sabi nga nila, maraming maalam, may dahilan kung ba't nananahimik. Pero dapat hindi lahat ng maalam tahimik. Kaya pasalamat sa mga ilang-ilan na nag-voice out. Sabi nila, shout it out without reservation. Bakit? Kasi kahit kailan hindi mo sila mapiplease dahil alam nila hindi ka nila kaalyado. May mga pleasers pa rin ng mga mangilang-ilang officials that they thought na hindi sila maaalis because hindi sila kumakalaban. Hindi naman ito pakikipaglaban para sa personal na laban. Ito ay pakikipaglaban para sa ating bayan na umiiyak, nagdarahop dahil sa mga sunod-sunod na mga pangyayari na magpahanggang ngayon ay wala pa rin tayong nakikitang kalunasan. Sabi, bago magpasko, bago matapos ang taon, may makukulong. Eh, mas dumadami pa po yung nakalahinap na dapat ikulong. Baka pagdating ng araw, bago maaksyonan, wala na pong pwesto. Dahil, ultimo yung pinto ng kulungan, hindi nila alam paano nila nabubuksan sa dami na nakalahinap na dapat makulong. Hindi po ba? So kayo po sa ating mga viewers po dito sa live broadcast, kung meron po kayong mga idea, mga komento, ito po ay meron tayo pong laya na bigyan nyo kami ng parang mga punto na pwedeng maging guide namin para mapadali yung mga gusto ninyong marinig. Kasi solution is already nakalatag. Yung mga ibang nagsasalita,
patuloy na nagsasalita. Yung mga gustong makinig, nakikinig. Pero ang tanong, ito ba ay magkakaroon ng freedom para magkaroon ng gawing batayan sa mga nangyayari na kahit natatakot yung iba na maging witness or mabigyan ng pagkakataong makapagsalita pero takot nga rin sila dahil baka mamaya hindi pa natatapos yung sinasabi nila, nakaposas na sila. Kasi katulad nga ng sinasabi, katulad ngayon, pag tuwing bubuksan ko, meron kinakasuhan. Pagkatapos yung totoong may kaso, siya pa yung nagko-complain. Di ba? Tapos saan ka nakakita? Merong kakasuhan na isang vlogger na alam naman natin antay sa mga nakaupo. Pero saan ka nakakita, nagre-reklamo yun, pero nakaupo siya sa upuan ng pinakamataas doon sa kung saan departamento ng gobyerno siya nagpunta para magreklamo. Di ba? Updated ba kayong lahat? Yes. Okay, tama. Sabi ko sa iyo, mga marites yan. Di ba kahapon yun? Saan ka nakakita, nagre-reklamo siya? Official ka, tapos nakaupo ka, pagpunta mo sa departamento kung saan ka nag-file ng kaso. Nakaupo siya sa upuan ng pinaka-hepe ng departamento. Declaring. Hindi ko po alam yun. Sino ka rin? Ay baka kung best friend po yun, ikamalutik niya. Okay, tama, sabi ko sa inyo. Alam mo, malaking bagay na nandito yung mga yan kasi nagkakaroon tayo talaga ng guide. Diba? I did not name names I did not mention any names, but thank you, baka tama yung sinabi nyo. Tanong natin sa best friend. Anyway, katabi ko po yung kanyang BFF. Kamalo, baka gusto niyang susunod. Hindi. Alam mo, ang problema, hindi namin ito linabas, but we did correlation study between the fall of the trust of the president from the time my BFF became the spokes. There is a direct correlation. Tuwi siya nagsasalita, umuusad. Tuwi, lahat ng banat niya, umuusad ang Pangulo. Kaya nga, ang parati kong sinasabi, ano ba itong ginagawa ninyo sa institusyon? Kasi ako, institutionalist po ako eh. Katulad nung nagsalita si Colonel Odi, no? Institution. Pag binasa niya yung sinabi niya, wala naman siyang sinabi mag-resign ka. Ala ko nga, nung nabasa ko, sobra na, bakit wala yung pangatlo? Tapos yung una niyang sinabi doon na allegiance to the Constitution and to the Armed Forces of the Philippines. So anong kaso? Tama yung sinabi ni General Garcia eh. Anong kaso? At clear siya doon. Sabi ko, magaling ang nagsulat nito kasi linagyan ng personal. May word on personal. Withdrawal. Hindi nga niya sinabing President Marcos eh. Mr. Marcos. Diba? So, yung makikita mo that it is a personal statement, hindi bumalik siya, hindi niya sinabing naka-uniforme siya, yung respeto doon sa sundaluhan na andon. So ano yung pagkakamali niya? Parang yung pagposas kay General Pokis. Anong mali yung ginawa niya? Biro mo yung pamilya galing sa bakasyon, paglabas mo doon sa tube, na andun na yung mag-aaresto sa'yo at pinusasan. At imbis na dalhin sa korte para maibalik yung waran, idinaan muna sa krame para magpiano. How do you treat? Bakit natin tinatrato ang mga opisyal natin ganun? Yung isa, reterido. Yung isa, active. So ang tanong ko dito sa administrasyon na ito, ganun ba ang tingin nyo sa mga taong nagsilbi? Itong si Colonel Odiato, malapit na mag-retire. Retiring ng May 21 or May 12? Oo. Biro mo, at pag tiningnan ho nyo yung background ng tao, maa-amaze ka. Kasi talagang tinuturuan yung future soldiers. Pagkatapos makikita mo kung saan siya galing, kung saan siya nakipaglaban. Nandun pa sa UN Peace Forces. Hindi ordinaryong tao si Colonel Odi para nyo ganyanin. Ngayon, dun sa mga iba na
pumupukol na meron namang ibang mga kasundaluhan na opisyal na banat ng banat na rin sa administrasyon dati, hindi ko alam anong pagkakaiba nun. Walang banat doon sa sinabi si Colonel Odi. Wala siyang personal na banat. Ang sinabi lang niya, personal withdrawal kay Mr. Marcos. Yun, ganun klarado. Anong mali doon? Dahil hindi tinawag ng presidente? Ngayon lang nakikita kong pagkakamali dun sa maghuhusga sa kanya. Dahil tinawag Mr. Marcos, nasang siguro. Tapos sinabi niya, tama na, sobra na. Paglaban ang Pilipinas. So, he didn't even say resign. He didn't even call for the soldiers or the rank and file to withdraw support. It was a personal decision. Parang yung mga tumatayo at nagsasalita sa administrasyon na ito, it is a personal decision. So bawat tao, bawat Pilipino, dapat to, there comes a point in our life na kailangan natin magsalita. Noong bata pa ako, nandun ako sa EDSA 1. Nung EDSA 2 kay ERAP, wala ako doon. Nasa ibang bansa ako, nag-aaral ako. Tapos sinabihan ako ng boss ko, bumalik ka na kasi may mangyayaring pagpapalit ng gobyerno. Sabi ko, ayoko, hindi naman ako bumoto dyan. So, ito, hindi ko siya binoto, kilala ko sila mag-asawa, pero yung pag tinitingnan mo, ano ang legacy nitong administrasyon na to? On the third year, sasabihin ko, isang legacy, budol. Binudol tayo sa unity, binudol tayo sa continuity, binudol tayo sa infra fund, no? Walang build better more, budol ng budol. Saan nakakita ng governance na budol? Ay, sa public administration ho, hindi ho yan napapag-usapan. Sa public administration, pinag-uusapan accountability, transparency. Okay, so maraming salamat po, Professor Maluz.